Alright. Isang malaking awesome. Okay guys, thank you so much. Sabihin niyo kung ma-echo or para alam ko. So, yun nga. Okay, big shoutout sa mga nandito agad. Big shoutout sa asawa ko. Napauwi pa lang. And big shoutouts kay Papa Jesus, of course. And big shoutout sa mga nandito agad. Kay Lexi, kay Jason, kay Innocentes JR Salinel, pati kay Elon Son, Ethereum, pati kay Mike Shinobi. Yan, big shoutout sa inyo guys. Rinig ba boses ko? Malinaw ba? Or sabag-sabag ba? Big shoutouts kay Nolay. Yan. Okay, marami tayong pag-uusapan for today. Ihahabol ko kayo sa mga may init na chismis dito sa cryptocurrency. And para sa mga bago at nandito ngayon na nanonood at nagre-replay or sabihin natin live. Okay, paramdam kayo at galawin nyo yung baso sa ating comment section. Okay. Big shoutouts, of course. Mga replay gang natin. Big shoutouts sa inyo. Kay Mike Shinobi, big shoutouts kay Nolay. Okay, simulan na agad natin to. Ako nga pala si Jose Bear, I've been here since 2017. Okay? And I've been sharing you guys my wins and losses since 2021 dito sa YouTube channel or Facebook at sa iba't iba pang mga social medias. Okay? At nalalapit na po ang ating pagre-release ng ating pinakamalaking news kung saan mag-i-enjoy kayo. At para to sa mga gusto ng fast money, ay gagatasan ko kayo dahil makukulit kayo at gusto nyo talaga. Kayo na mismo nang hihingi sa akin. So, ibibigay ko sa inyo ang hinihingi nyo. Okay? So, ngayon guys, let's talk about LDR muna tayo sa mga pag-uusapan natin. Kung hindi kayo interested dito sa mga to, feel free to skip. Nasa sa inyo. Pero iwanan nyo naman ako ng like and share, subscribe. Okay? Before you do so. Before you leave. Now, so, yan. 13 lang yung viewers natin. It's okay. Ang gusto ko kasi talaga is ma-reach out natin yung mga importanteng tao talaga na interested sa mga ganitong topics. Okay, kay Lars Sival, big shoutout sa inyo. Kay Rosel, big shoutouts. Yan, shoutouts sa idol. Huwag mo idolin. Tropa lang tayo dito. Ay, hindi pala tayo tropa. Ano lang tayo dito? Ismoso lang tayo dito. Yan. Team replay pero now nakapag-live yan. Big shoutouts kay John Fernandez din as well. Okay, so TLDR tayo. Let's go ahead and start before maubos na naman ang oras natin kakadaldal at kaka-shoutouts. Okay, big shoutouts muna dito sa mga nanonood last na to, okay? Para hindi na tayo yung mga nagpapa-shoutouts at yung mga nagpapa-like yung mga Mapapansin. Ayan. So, yan. Bibig shoutouts ko na sa inyo. Yan na. Last na to. Okay. So, let's go ahead with our TLDR for today. Okay. So, yung US labor natin, pag-uusapan din natin yan. Okay. We also have the topics for our yung Fed rate cuts. Ano yung opinion ko for this one? Also, historically, the last Fed rate cut, pag-uusapan din natin yung move natin from 50 to 125 optimism. Okay, meron din tayong tinatawag na short term, okay, possible volatility. Pag-uusapan natin bakit is this really possible? Okay, we'll be doing and we'll be having a lot of long-term talks about this. Then, pag-usapan din natin yung inflation natin. Okay? Mag-deep dive tayo ng konti sa on-chain. Mag-deep dive tayo sa chismis ng ibang tao. Okay? Then, pag-usapan din natin yung ating geopolitics. And we'll be talking about our strategy for this coming potential move for cryptocurrency, mainly for Bitcoin, Ethereum, XRP, and Solana, and many more. Okay, so let's go ahead and simulan na natin agad to. So may mga questions dito sa mga ganitong topics. Mamaya tatalakayin din natin 'yan. Pero disclaimer, this is not a financial advice and this information is just for educational and informational purposes only. It should not be considered as financial or investment or trading advice. Okay? Itong market natin is very volatile. Okay, especially right now we are having a lot of on-chain data publicized and also mga obvious na mga fundamentals and news, no?
So, nakikita natin yan. Always do your own research, okay? Tulay lang ako sa mga gusto nyong malaman, okay? Kasi chismis talaga to, it means high risk to. So, hindi to pwedeng hindi to mangyari. Pwedeng mangyari. Pag nangyari, sobrang on point. Yun lang yung trade-off, no? So, ngayon guys, let's do the first topic natin. So, may mga rallies na nangyayari ngayon, no, sa altcoins. Ewan ko kung napapansin niyo yun or sadyang talagang bored na bored kayo, ayaw nyo na lang tumingin sa cryptocurrency. Okay? And also, meron tayong mga shocking labor market revisions of more than 911 jobs, okay? Na nagpapakita or sinasabi ng nakararami na talagang hindi na kaya ni US government. So, is this just like a bear market for US? Hello? Or ano ba? So, meron din tayong news about sa Russia, no? Sa Russia daw, nagkaroon ng parang suspected, no? Sabi ni Poland na pinabagsak nila yung... Hindi pa rin ako naniniwala. I'm not sure. Pero we just have to really wait for the official, no? So, nakikisaw-saw na rin dito si Trump. Okay, so titingnan natin ano itong nangyayari dito sa Russia and Poland mamaya. So si Trump pushing the EU as well towards the tariff wars. Okay, gigit-gitin na natin yung EU. So we are trying to really bring down the aristocrats. Let's see what's going on with this one as well later on. So but for our first topic, this is very crucial, guys. Okay, let's talk about this one. Okay, the US Labor Department just revised negative 911,000 jobs out of 12 months of already reported data and largest revision in history. Okay, this is crazy, guys. Okay, this is very dangerous for US economy. Pati yung for 2 years, alam to nila Eggsy, I've been talking about jobs. And for 2 years, nag-fearmonger na ako about this one because this is very obvious, no? Hindi ko sinasabi na guys, nag-fearmonger lang ako for no reason, no? Pag ito talaga nasimulan at talagang may hinilot sa news, talagang pinatulan ng maraming iba't ibang dahilan para magkaroon talaga tayo ng ganitong problema sa US government or sa US economy. Okay? This really matters. Okay, bakit? Okay, so because the Fed has 2 jobs. Okay, dalawa lang ang job niyan. Okay, to keep the unemployment low and inflation under control. Okay, and hindi pa rin nila nagagawa. They are into politics. Yun nga sabi ni Donald Trump, no? So this is very crazy. According to Kobeisi, okay, this is official. Above 2009 levels with job data overstated by 76,000 per month. Yes, this is very crazy and this is very eminent because we're having a lot of people trying to conceal their jobs. Okay, ito lang yung positive side natin dito. Many people are trying to hide their jobs over digital space. Okay, and yan ang hinahabol ni Donald Trump. And that's why he wants, okay, the stablecoin to be tracked. And he wants the stablecoin, the Genius Act, to be genius in tracking this. No? So, hindi ko sinusure or sinasabi sa inyo, sure ako talaga, babagsak na US, etc. No, I'm not really sure. But what I'm sure is the obvious. Yung obvious natin na maraming nang matututo gumamit ng AI. Marami nang gumagamit ng online jobs like Fiverr. Okay, so hindi ko sinasabi na nakakaiwas talaga sila doon. So, may mga iba talaga na hinahire na talaga after nila sa Fiverr, sabi natin sa Etsy, kukunin sila at hihilain na sila or sabihin natin sa Upwork, hihilain na sila tapos babayaran na lang ng crypto, mag-cash out, kumita sila ng pera habang nakikinabang doon sa low income, no? Yung low income incentives ng government dito sa US. Okay? So, yun yung mga information ko about that. Pero, more of that, why this is very important is if yung jobs natin are vanishing at this scale, they're forced to prioritize yung ating job markets. Okay? So that means cutting interest rates, which makes money cheaper to borrow and inject liquidity, produce more money back into the economy. But and when, sabi na lang natin, and when money is cheap or when it gets cheap, okay, risk assets like crypto thrive. So this is very the same as 2017 and 2020, no? Nung nagkaroon tayo ng massive print out.
Big shoutouts kay Mark Joseph. Tika Overflow. Okay, big shoutouts kay Jules. Yan. Nagbabalik. Ay, hindi pala nagbabalik. Lagi siya nandito. So, we've seen this before, guys. Okay, I already told you this one. So, the last rate cut natin, okay, we had a very obvious. Okay, when we had this, okay, we always had, okay, a very obvious move to the upside, hindi downside. Definitely, there was like a short-term shakeout in the market, etc. Pero all those years, okay, if you were able to buy just like EGC at around $15,000 or $14,000 or $16,000 per Bitcoin, okay, and sabihin natin nakabili kayo isa sa mga nasa Meraki members natin na enlightened, was able to really buy Ethereum at the $1,000, $2,000 because of my shot call, okay, it double tripled his life savings, okay, and is because I'm very confident with the futures futures navigation, kung saan tayo papunta talaga, kung saan niya gusto tumumbok by just looking at this data. So I'm not even scared with the with the further implications of job market. Sabihin lang natin, no, this is the reason why we don't like the AI being super regulated, or even cryptocurrency being so regulated, is because we cannot hide from the government anymore, and government doesn't like that. Government wants you captive and stay in the matrix, no? So ito na, we've seen this before, tulad ng sinabi ko, and the question is, what will happen this time, no? Since everyone is like watching out, waiting for, and there is so much hype with the Fed rate cuts, no? They're saying that there will be 3 rate cuts, no? Within this Q4. That's gonna be so crazy, no? So, titignan natin kung totoong mangyayari yun. Wala pa akong masasabi na hindi mangyayari. Pero, more likely, what happens is, with all these threads, sa nakikita ko, okay? So, nakikita ko dito, with the gold pumping and etc., what happens, ano nangyayari pag yung pera natin tapos na sa mga ganitong asset, yung mga safety asset na iniisip nila. Okay, big shoutouts kay Marisa, kay Reynald, big shoutouts kay Abdul. Okay, so dito nagiging tricky eh. Okay, so sa short term natin, markets don't really move in a straight line, guys. Okay, we have consolidation, we always have like a massive capitulation of 20%, even 28%, which is what the worst that we got for last year, no? Or I mean this year, actually. This year lang nangyari yun. Diba? Tapos meron tayo negative 50% naman nung we were at with 2021, no? It's crazy. More than 50%, no? For Bitcoin crash. So now the question is, no? Will the traders or the traders call buy the rumor or sell the news? Yun ba yung mangyayari, diba? So often it plays out, no? Kasi yun na talaga yung nangyayari. So kumbaga this is the kasabihan already. So ngayon the question is, when the cut rates actually happens, there's a short-term sell-off. Yun yung ayokong mangyayari sa inyo. Okay? Ayokong mangyayari na matatakot kayo pag nagkaroon ng sell-off because sell the news, etc. blah blah blah. Okay? Because yun din yung nangyari dati. So this is not like really far. So it's a head fake na tinatawag natin sa trading, no? So if you're unprepared and you panic right away, it's because of this news, etc. But if you've seen it before, sabihin natin, okay? Makikita mo to as a best opportunity to buy in or to get in or to double more or to double down more on these assets na talagang sure kang magiging part of the new system or the tomorrow system. Okay, we cannot just like buy and speculate. I've been telling you this back in 2025 ng January. Sabi ko, let's not speculate anymore. Let's not I even said this like last week, no? Sabi ko, wag na kayo mag-speculate more on AI tools, no? This narrative is not gonna be part of the 10x, etc. AI agents, yes, pwede. Pero AI narrative like alone itself, no? Like yung katulad ng mga sabihin natin Mosaic, sabihin natin yon alone. No, I really don't think so. Kahit yung mga luma sila Agix na naging
Fetchay. So, we really have to be so cautious about it. Why? It's because, di ba, this game is already for the elites. Okay, they control this already. They know this already, and they will be just trying to fish you out. So mas maganda mag-speculate sa mga sure assets na katulad ng sure narrative na katulad ng sabihin natin okay robotics katulad ng last na yung pinag-usapan ko. Bakit? Saan ba tayo papunta? Transhumanism. Even though I don't want to be part of a robot arm. Sabihin natin may robot arm na ako. Wala akong magagawa eh. Ganun talaga yung mangyayari. Okay, hindi man ako kasing laki ng mundo. So yun ang yung sinasabi ko. So now, add in inflation. Officially, the Fed has been aiming for 2%. 2% lang. 2%. 2% inflation. But it's becoming clear. They might move the goalpost to accept the 2.5% hanggang 3%. Bilang the new normal na tinatawag nila. Okay, so lagi naman dati, no? Yung new normal, 1%, boom, etc. Tapos, next percent is this, etc. Tapos, alam mo ngayon, nasa 3 na tayo. So, yan yung goalpost. Okay, and more people will not realize that that's the new normal. Okay? Isasalaksak, balagbag na lang nila sa atin yan. Okay? Tapos, bigla na lang magpapump. Madidistract na tayo, hindi na dyan yung utak natin. So, why? Because cutting rates while inflation is above 2% looks reckless. Okay? Hindi po pwedeng dire-diretso tayo din magka-cut rates. Okay? By redefining success, they give themselves political cover to stimulate the economy without being accused of losing control. Okay? This is about control. This is not about my wallet. It's not about your wallet. Kung magpo-profit ka or mag-altcoin season, they don't care about cryptocurrency. Puno. Quote and unquote. Okay? They don't care about you. Okay? They don't care about me. And it pains if you worry about yourself. But again, mga kaoso, do not worry. Okay? Do not be scared. Okay? Do not fret. Okay? Do not worry about those things. For God is, okay, providing to you, sustaining you before you even know that you need it. Before you even know that you want it. God knows what you really need. Okay, and it sustains you. The question is, when the hour of power comes, are you ready? Are you ready? Yun yung question. Okay? So, i-type mo kung ready ka. Dapat affirm nyo na, ngayon na. Okay, God, I'm ready. Sabihin mo, okay, God, I'm ready. And I'm ready to receive your wisdom, your understanding, and I will apply it to my daily life. Permit to the comment section. God, I am ready. Okay? Pero, ready na po ako, God. Yun, big shoutouts kay Damon. Yung mga followers si Papa Jesus. Okay, so, ano yung sinabi ko? Okay? Big shoutouts kay Mike Shinobi yan. Okay. So next tayo, medyo nababad pala tayo sa Fed rate cuts now. Pero just wanna show you guys, magkakaroon tayo ng FOMC meeting 7 days from now dito sa ating time zone, dito sa LA. Okay, sa Los Angeles. Okay, so the thing is, okay, on top of the economy or economic drama na nangyayari, meron tayong the geopolitical stage is exploding. Okay, meron tayong news patungkol dito sa sa Russia na 'to eh. Visit tong mga Russians na 'to eh, gumagawa ng gulo eh. Kaya lang hanapin natin 'yan. Ito. Nagkagulo sa Poland, no? Kasi may lumilipad daw na tutube. Tutube. Drone. Tutube. Drone. Lumilipad na drone. Okay, and si Russia daw violating the airspace of Poland, and they have shut down a lot of drones. Okay, so some politicians are already calling it as a direct attack on NATO. Okay, pero ayaw nila i-consider yung NATO, ayaw nila i-consider yung Poland na NATO. Pag patungkol sa open borders. Now, ngayon, dahil nga gusto nilang gera against the Russians, and I think this is just like an attack in order to start a war against Israel, blah, 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 etc. And all of those wars and everything,
Okay? We are getting close doon sa mga prophecies na ayaw kong nakikita kasi, 'di ba? Nagiging totoo lang talaga yung sinasabi natin na malapit na talaga. Okay? Yung sinasabi nung iba dyan na nagko-comment, nagmimisa daw ako. Pinapa-inform ko sa inyo kung sino ang Diyos, kung ano yung ano. Okay? Ano yung totoo. Okay? So I'm not trying to scare you guys. Okay? What I'm saying is you build the relationship right now. Okay? Before it's too late. Okay? Not too late because magkakaroon ng rapture. It will happen eventually. Mamaya, hindi ko alam kung kailan. But what I'm saying is your own life. Hindi mo hawak ang buhay mo. Pwedeng mamaya mabilaukan ka. Wag naman sana. Pero ang sinasabi ko, okay? Ang sinasabi ko, hindi natin hawak yung buhay natin. Okay? Hindi natin ano yan. Hindi natin, kumbaga, wala tayong sovereignty over it. Okay? We can take care of it. Diba? Diba? Dominion lang meron tayo. We can have dominion in our life. We can make it wealthy. We can make it abundant. We can make it super healthy. We can make it super compassionate. Diba? Ba't tayo nagtatanong ng mga personal na bagay dito? Makain ako, ha? Kaya kain ka lang, huwag ka mabilaukan. Okay? So, at the same time, si Donald Trump is pressuring the EU to slap 100% tariff on China and India, no? So, sabi nila, US. Ay, sabi ni US, ni Donald Trump, ikaw EU, pag di ka sumunod, ikaw ang sasalo neto. Sundin mo to, kung hindi, gagawin ko talaga to. Ganun mo si Trump, di ba? Pag sinabi niya, gagawin naman niya. Okay? Isang hindi mo lang, hindi pala, sige, ito sa'yo. Di ba? 100% tariff against China and India. Okay? Ngayon, di ba may issue nga sa EU? May issue nga sa NATO countries, di ba? Nagpapapasok tayo ng kung sino-sino. Isipin mo, prolado pa ba natin sila? Siraulo to si Trump din sometimes, di ba? Gusto ko sana to si Trump talaga, di ba? Sinabi ko naman sa inyo, maka-Trump ako, pero just ko itong idea na to, sobrang wasak talaga Sino ba naman, wala akong sinasabi wala akong against, okay? Pero ang sinasabi ko lang, hindi na mga tiga doon, yung mga nakaupo doon. Okay? Lalo na sa France, lalo na sa UK, guys. Diyos ko. Maniwala kayo sa akin. Yung sinasabi natin aristocrats, pati yung the rule over the kingdom, etc. of United Kingdom, blah blah blah. It's already the rule over, it's the rule of Sharia law na. Okay? Hindi ako against sa Sharia law, hindi ako against sa Muslim or Islam, etc. blah blah blah. I have no against the man-made religion or anything. Okay? What I'm against of is assimilation. Okay? Na yung mga tao, they don't assimilate. They just transform you. When they conquer your place, they transform you. No? Ganun din sa yung mga Spaniards dati, di ba? 333 years tayong sinakop ng Spain. What happened? They didn't assimilate. What they did is they introduced their 3Gs, di ba? God, glory, and cult. Pero I'm happy kasi kung hindi, 'di ba? Baka malayo ako sa Diyos. Pero eventually, kung ano ang para sa kanya ay para sa kanya. Isang sipol lang ng Diyos, tatawagin tayo, lalapit tayo. 'Di ba? Ang para sa kanya ay para sa kanya. Sabi nga nila. New World Order. New World Order. Parang huli tong topic na to. Itong New World Order na to. Anyways. Okay. So for cryptocurrency traders and geopolitics, mamaya mag-chart tayo. Wait nyo lang. Okay. For the cryptocurrency traders, yan. Okay, ito kasi yung mga nangyari. So, I want to just give you an overview sa tulong ni AI. Okay, tingnan nyo na rin to. Okay, so para sa inyo, para sa akin, yan. Yung crypto traders natin, yung itong geopolitical na to, noise lang to guys. Isang sipol lang na misis, matakbo ka na. Pusa ka pala Hindi ka pala Kristiyano Play mo si God. Sabi mo, tinawag ako ni God Sabi mo, galon. Late na naman, amen. Yung big shoutouts kay Dom Crypt. Yan. So, talagang sinabi ko guys, okay? Yung mga escalation like this, okay, it's just causing a lot of
short term. Okay, may napipigilan na. So, dapat dito, may idea na tayo lahat, guys. Okay, should be an idea already. Okay, parang pinipigilan tayo dito, guys. Parang may ayaw bumulwak ng cryptocurrency for some reason. Meron tayong 40 viewers, hindi kayo nagla-like. Please do like and share, subscribe, okay? Okay guys, totoo to ha, sa Osa the Chismoso, kung magsistay kayo dito, magno-notification bell kayo, may update tayong bago. Lahat kayo makikinabang, okay? Merong palibre, okay, libre, pero iga-grind mo, okay? Live natin iga-grind to, okay? Tapos, meron din doon pay to win, okay? May ganun, okay? Mamaya, malalaman nyo, okay? Pero, stick around, okay? Stick around sa mga lives ko kasi doon ko i-announce, okay? At yung mga unang makakarinig, okay? Yung makakaalam kung paano makakasali, okay? So, this is going to be a usual thing that we will be doing already. Okay, ite 10x ko yung taya nyo. Parang gano'n. Wow! Wow! Okay, so tulad ng sinabi ko, meanwhile, dito sa inflation data natin, yung PPI-CPI, okay, is dropping this week, okay? Every release is a spark of volatility. Okay, the market is bracing. And sasabihin ko sa inyo, for the big 3 data days, for the big data days in a row. Sunod-sunod yung big data rows, big data days natin. Okay, so ang daming anticipation. Hindi ko sobra recently mga altcoins natin nagsi-pam-pam na rin, no? Hindi ko sasabihin din sa inyo na talagang kumbaga this is like something like you be able to take advantage of. This is going to be majority for the people in futures, no? But kahapon gumawa ako ng document sa Meraki. Okay, ang ganda ng ginawa kong document. Sana binasa nila. Hindi ko alam kung may nagbasa. Okay. I think si Kulua lang. Yan, sana binabasa ni Dom Keb. Sana binabasa nila. Sana binabasa nila ay wala pala si Jules. Sila Exy. Sila Exy, sana nagbabasa sila. Parang guys. Okay. So, okay. Mahaba kasi yung document na ginawa ko. Ginawa ko sa full kung paano talaga ako mag-assess ng TA. Okay, so malinaw doon. Hinimay ko talaga doon. Okay. So ngayon dito, masasabi ko, okay, expect chaos. Yan ang masasabi ko sa inyo. Marami pa rin yung narrative na nagsasabi na we are going there. Okay, we are trying to go to 104,000, no? Parang gusto nila talaga doon. Okay, and ang hindi ko lang maintindihan is bakit paano ma-download yung documents. Nako Hindi pwede ma-download yun. Yun, sa Meraki lang yun. Pasok ka sa Meraki, boss. Okay. Ito. So, tulad yan sinabi ko. Okay, people are so aggressive to accumulate more. Okay, pero ang daming news na nangyayari kaliwat kanan, no? So, what I can say is there should be one more week of sideways doon natin magkakaalamanan. May password. May password talaga. Okay, so ito yung sasabihin ko sa inyo. 1 week muna, tignan natin kung mag-stronghold yung 109. Pag hindi talaga, babagsak tayo. Okay, as much as I really don't want for us to like touch the fair value gap na sinasabi ko sa inyo sa daily time frame at the 104, diba? This is something that I want you guys to be so serious about, okay? Hindi ko kaya i-predict talaga. Okay? Ang kaya ko lang is i-report sa inyo yung mga pwedeng mangyari. Okay? Hindi ko kaya mag-predict ng next month, next week, 2 weeks from now, di ba? Ang kaya ko ibigay sa inyo is yung analysis. Pag nagpapakita na siya, ipapakita ko agad sa inyo. Okay? Hindi ako mag-gatekeep. So, katulad nito, we have a lot of serious volatility this past few days. Okay, for about a week already, no? So, pero ang nakikita natin is bumabagsak yung volume. Okay, pero when I say to buy, sana makinig kayo. Katulad dito, guys, ang linaw ng buy signal natin sa 84K just because of this Pine script na ginawa ko. Na this is bullish. Okay, this is
This is a strong volume injection. Okay? Liquidity inject to. Okay? Ibig sabihin nito, nag-anticipate yung fine script, yung indicator natin na inedit ko sa fine script na there is something is about to happen. Together with the liquidity move here, makikita natin na nagbumulwak siya out of that bearishness. Okay? So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Sana makinig kayo next time. Okay? At sana this time have some more humility than worrying about your fears. Do not worry too much. Do not induce or huwag kayo magbabad sa mga sa bagay na masyado kang nakaka-feel ng sobrang saya, sobrang lungkot, sobrang anger. Okay? I want you guys to focus. Okay? Focus on the work. We need to work. Okay? And when we work, it works. When it works, it works. When you work, okay, okay, you are blessed, okay, with something that you did not even think of. Okay, so ibig sabihin ganito, ako waiter ako eh. So hindi ko may pagkakailayan sa inyo, hindi ako nahihiya. Okay, malaya ako. Yun yung masasabi ko sa inyo. Wala ako sa sistema, hindi ako nagbabayad masyado, wala akong binabayaran ng tax, etc. Huwag sanang mabales. Pero, ang sinasabi ko is, labas ako sa sistema. Labas ako sa matrix. Okay? Konti lang yung nakalublob sa akin. Para kunyari, hindi, kasama pa rin ako sa matrix. Pero ito yung sinasabi ko sa inyo. Wala akong kotse, wala akong everything, wala akong masyadong pinoproblema, wala akong insurance, wala akong ang inaasa ko lahat, alam mo, inaasahan ko lang lagi, si Lord. Inaasa ko lahat sa Kanya. Okay? Marami nagsasabi, puro kaasa kay Lord, puro ka ganito. Hindi. Pag totoong umasa kay Lord, maririnig mo yung inuutos niya, yung sinasabi niya, work. Okay? Kasi that's the first gift that God gave to men. To men ha, not to women. Okay? To men is to work. Okay? Wala pa si Eva, may work na. Okay? Sabi niya, pangalanan mo mga halaman at hayop. Para hindi ka naboboard. Hindi ka isip ng isip patungkol sa akin. Kasi sabi ko naman sa'yo, magkikita tayo sa 7th day. Diba? On the 7th day, magkikita tayo. Balikan mo ako dito sa eksaktong lugar na to. Mag-aalay lang. Diba? Alay lang. Hindi, wala pang alay nun actually. My bad. Okay, blasphemy. False prophet. Okay, so tulad yung sinabi ko, okay, do not focus on it. Focus on your work. Okay, do not think of what is about to come with the it's the wrong manifestation. That's not affirmation, no? Huwag mo i-expect masyado. Okay, hindi ko sinasabing huwag mo i-expect na magkakapera ka. Alam na natin yun. Okay, tulad nito, pumasok ka mamaya, hindi ka ba sasahod? Diba, pumasok ka mamaya ng 7 hours, 8 hours, 9 hours, di ka ba sasahod? Hindi ko ba kikita doon? Diba, that's part of the system already. Don't worry about it. Okay? What you need to do is to work. Work right now. Okay? Put on the skills. Okay? Pray for the skills. Do not pray for the money. Okay? Because when you pray for it, when you worship it, it means that's what controls you. Okay? What you chase is what you worship, and what you worship is what controls you. Okay? That you are submitting to this force. Now, diba? Pray for the skill. Diba? Sino ba nagbibigay ng talents natin? Sino nagbibigay ng skill? Sino nagbibigay ng mga kakaibang sobrang sabi natin, the gift of Sir Oso na magsalita sa mga live, etc. Diba? Sabi lang natin, may gift talaga. Kahit bulol. Diba? Diba? I claim this. Thank you, Lord, sa gift na to. Na marami tayong natatouch. Yun lang inisip ko. Gusto ko lang masundo kayo. Hindi ko nalamalayan na consistent na pala ako sa cryptocurrency. Hindi ko na malayan na marami na pala akong napupush din ng mga tao na magstay sa crypto para yumaman. Okay? Na umalis sa banking system, na mag-govern ng sarili nilang money.
na wag nilang ilagay sa bangko. Ang job ng mga pera nila is to be a stream. Kawalan nila sa river stream. Okay? Na God owns the money. And once you understand that, okay? Hindi ka mawawalan. Okay, yun yung masasabi ko sa inyo. Totoo to, guys. Pumapasok ako, hindi na ako nag-iisip ng tips ko. Dati, gahol na gahol ako sa tips. Pero syempre, hindi nyo agad matututunan yun eh. Pero ngayon, at least marinig nyo. Okay, ganito din sa cryptocurrency. So, with our charts, with the cryptocurrency, di ba? Magcha-chart ka, hindi ka naman nag-iisip na sana kumita ka agad pag pumasok dito sa level na to. Hindi. Ang gagawin mo, hanapin mo yung trend line, titignan mo yung RSI, papasok ka ng iba't ibang time frames. Hindi chronological order, pero I'm just telling you. Okay? So that for BTC, makuha mo na yung data mo dito, okay, papasok ako sa masa. Parang gusto ko siya i-trade, etc. Sabihin natin. Okay, mukhang nagkakaroon ng move dito. Okay, parang bumagsak na siya. So parang gusto niyo na mag-reset, blah, 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 blah. Okay, good stop. Parang okay to. Gusto pumasok sa masa. Diba? Hindi mo iniisip. Hindi mo iniisip agad na 10x to. Wala kang basihan, pre. Ganun yun eh. Tigil mo yun. Wala kang basihan. Ang basihan mo, magandang gawin, is, pagbasihan mo, is yung talent mo. Okay, nagti-TA ka, diba? Nag-FA ka, nag-SA ka, may chismis ka. Diba? Marunong ko humagod ng chismis, yun ang gawin mo. Okay? Hanggang sa kumita ka. Huwag ka paikot-ikot. Diba? Ako, ito natutunan ko. Ito pinakamaling tinuturo sa atin ng mga mayayaman. Okay? Ang mga mayayaman, sila mismo nagsha-shortcut ng turo. Okay? Pero ako na magsasabi sa inyo, guys. Do not diversify. Okay? Do not diversify so much to the point where you cannot really hold it. Okay? Do not pray for energy. Do not pray for power. Do not pray. Okay? Do not pray for something that you already have. Like sabihin natin, Sir Rosso, magdadasal po ako kay Lord. Gusto ko ng maraming tulog. Gusto ko po ng maraming energy para makayanan ko itong mga susunod na gagawin ko sa technical analysis ko sa SA, sa mga pag-aaralan ko. No! What you need to pray for, okay? Don't ask more, okay? What you need to pray for is governance. How I will be able to govern the hours that you have given me, Lord. Okay? Ano yun? Kami 24 hours, ikaw 25? Ang lupit mo naman. May sarili ka oras, di ba? Kasi naka-inject ka pa sa Matrix, gusto mo 25 ka. Malupit yun. Di ba? So, ito nga yung sinasabi ko, guys. Okay? With everything, okay? I want you guys to really listen to this. Okay, this is the very most or the most important part of your journey. Okay, this is the best time to talk about it. Okay, you have so much time. Okay, do not reason out. Okay, do not reason out. Huwag na kayo mag-reason. Hindi kasi natulog pa kasi ako. Kailangan ko magpahinga. Oo, totoo yun. Alam na namin yun. Lahat naman tayo nagpapahinga eh. Diba? Hindi mo kami alien na hindi kami natutulog. Diba? Kasi nasabi ko, learn to govern, learn to control, okay? Because the reflection of your outer world is the reflection ng outer world mo is yung loob mo. Magulong labas mo, alam na natin yan, magulong loob mo. Okay? So, pag ikaw, kalmado ka lang kahit nagkakagulo na sila, di ba? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, you're at peace. You know how to handle your feelings. You know how to handle this market when everything is in a turmoil. Diba? So, may 1 week pa tayo na masasabihin ko sa inyo. Kahit naman tignan natin to sa XRP, sa Ethereum, guys. Sinasabi ko nyo. Sa Solana, ang ganda ng trade natin sa Solana. Kung tutuusin. Diba? No, last time, ang pagkakasabi ko dito, as long as the market holds on top of this moving average, it will continue. Or else, it just goes down. So, the question is, where does this go? Since nag-reset na tayo sa price na to, di ba? It should go prove na magkakaroon tayo ng retracement ng konti sa 196, sabihin natin. Tapos, mag-hold yan ng strong, sabihin natin 200. Malaki na yung chances natin na umangat, no? Okay.
So, same thing with Ethereum, no? So, with the Ethereum natin, this has been our trade ever since. Okay, ever since. Okay, we've been predicting this. Sala-sala siya ng konti, pero yung move nandoon. Ngayon, ito, tinutumbok na niya. Tingnan natin kung ito mangyayari, yung white or yung red natin, no? Okay. Ano to? May ano ba to? Merong scammer, Scammer, Ayun, napindot ko pa nga. Ayan. We are at peace because Jesus Himself is the Prince of Peace. Ayan. Okay, ano to? Ban nyo? Pakiban nga to, admin. May admin. May admin. Pakiban nga po to, please. Thank you po. Pakiban nga po yan. Ano ba yan? Oh, nagpo-promote ng metal, Ba't meron yan? Ano yan? Pakibad nga to, admin. Parang wala akong admin. Ayan. Meron admin si Jules. Ayan, yan. Thank you so much kay admin Jules. Admin Jules. Okay, so tulad ng sinabi ko, guys. Okay? Ito, ang gagawin natin. Okay? Ligaw, baka tingad yung WH. Naunahan ako. Nice. Ay, big shoutouts kay Admin Kirk. Okay? Okay, hampasin mo ng metal. Okay. So, tulad yung sinabi ko sa Ethereum, if we stronghold, no? Tulad yung sinabi ko, gusto ko sana mag 3,900 siya, no? Pero malaki yung chances na magkaroon. Okay, since we are already overheating, no? So, nagkaroon na tayo ng top call dito, no? Pero hindi ibig sabihin nyo may top call, yun na yun, okay? So, nasa weekly time frame tayo. Okay? Paano ko ang move natin is like this? So, it means magtatagal pa tayo. So, this is going to be 1 week. Okay? 1 week of low pain. Okay? Hindi ko sasabihin na sure ako. Pero, by just looking at the weekly time frame, when we have like a breakout, we need to retest. Okay? Ang magandang gawin dito is position small, short calls dito. Karoon tayo ng strict na stop losses, no? Pero magandang mapaglaruan natin to. Okay? Para malaman natin kung talagang magsusupport to. Kasi pag nagpa-participate ka pa rin sa mga long, shorts, etc., this is going to be yan, si Lucky You. So, sorry, awesome yung mga pinopost mo dito, mababan ka ng mga admin ko, mga admin ko. Akala mo, binabayaran no? Yung mga admin ko, masisipag yan. So, talagang sinabi ko, guys. Okay? When we break out, it needs to retrace. And we are near that. May last leg down tayo. ABCD naman to ABC lang to. Hindi to nag-ABCDE. Okay, unless there is a market turmoil and we are saying that this is a fake breakout ba? Ganun ba sinasabi mo? Okay? This is more of like consolidation. And most of the elites, the institutions, the enterprises are eyeing for Ethereum. Okay? Pangatlo lang ang Solana. Okay? Because we are may ambassador ka na next time. Wala pa naman. Okay, bibres tayo ni Lord sa mga yung mga kailangan ko editor. Lord, okay? Lord, bigyan mo ako ng mga kinakailangan ng isang editor. Okay? Para magkaroon ako ng editor. Uy, ganda ng prayer na yun. Hindi ka nanghihingi ng editor. Ang hinihingi mo, yung something na meron ka na hahabulin ng isang editor. Oh, di ba? Ooh. I like that. I like that. Dapat ganun kayo mag-pray. Okay, alam mo nang dadating. Pero ang question is, ready ka ba? Mamaya magka-editor ka, tapos, di ba? Iskamin ka ng iskamin, sumakit lang ulo mo. Hindi ka lalo, nadismaya ka talaga gumawa ng content. Wala din, di ba? So, wag na lang. Ito, maganda na nagla-live na lang tayo, di ba? At least, mayat-maya ako nakakapag-inform sa inyo. So, yan. So, sabihin natin, katulad na ito, sabihin natin, XRP, no? Alam ko, yung XRP natin, tagal na natin din to ginagawa. Okay? Pero, I'm just so patient
to the point where ang dami nagsasabi na naiinis na sa akin na sobrang patient mo naman. Wala ka bang plano? Hindi pa nga tayo tumidikit sa moving 50 average. Diba? Chill muna tayo. Okay? Wala pa naman tayo doon eh. Okay? We need that. Then boom, boom, boom. Tapos lilipad na to. Okay? Wala naman tayo masyadong kikitain na sa XRP. Kaso kung malaki pera mo, 20,000 ba? Malaki din yun. Pambili lupat bahay na yun, di ba? 40K, di ba? Bili ka sa Tacloban. Hindi ko naman sinasabing bahain doon. Hindi naman palaging magbabaha na doon. Magpo-progress ang isang tao. Nag-evolve yung mga tao. Hindi naman porket laging diyan na yan forever. So, tulad ng sinabi ko, guys. Okay? Tulad ng sinabi ko, guys. Okay. Sa weekly time frame, sorry guys, na-distract ako. Yung sa dropshipping natin. Nagkakagulo kasi ako doon eh. Okay, so yan na. Meron tayo dito, rate base. Gusto natin to eh. Itong BOS natin dito. Pati yung change of character. We have also a very sa weekly natin, meron tayong fair value gap dito, di ba? Itong fair value gap. The question is, gaano kalalim? So, meron na tayong clue eh. Meron sa moving average. So, yun yung magandang yan lang yung maganda dyan. Okay. So, but ito yung bad side dito. Okay, meron tayong target na sana ma-reach natin to level na to. Okay, pero nasa below na to, $1. So, malaking chances na hindi. Okay, baka ma-invalidate to. Okay, because ito lang yung because ko dyan. Maraming nakabili. Okay, kumbaga sa market psychology, parang imposibleng balikan yan. Okay, pero we have also like a rising wedge. Okay, para maging bull flag din siya. Maraming magsasabi na hindi, bearish yan kasi rising wedge. Tingnan natin. Okay, ang nagiging bearish siya, rising wedge is pag umaabot ng A, B, C, D, E, F, G. Okay, A, B, C, D, E, F, G. Wow, marunong ng alphabet. Okay, so A, B, C, D, E, F, G. Okay, tas yung H natin dapat, doon na yung move niya. Pero oftenly, pag gano'n umahabot, according to Elliott Wave, bumabagsak yung price. Okay, rising wedge, tapos A, B, C, D, E, F, G, H. Okay, pero pag A, B, C, D, E lang, at nagkaroon tayo ng upward move, after that retrace, doon sa previous highs, what happens is going to be a massive move. Susukatin natin yung pinaka-zero niya. Okay, di ba? 0, A, B, C, D, E. Ganun yung mangyayari dyan. Itong pinong zero na to, hahagudin natin yan papunta dyan. Eh, ang kaso mo, pag may pinasok na level ng isang dormant asset, sabi natin, ito dormant asset, di ba? Sinasabi ng maraming tao, hindi, matagal na yan, hindi pa ba kayo nagtataka, since 2017, blah, blah, blah. 2021, hindi pa rin siya nag-all-time high, ngayon lang siya nag-all-time high. Samantalang yung ibang asset ay nag-all-time high na, diba? That's not the case. Okay, that's the problem with you guys. You don't know how to hold. You don't know long-term assets. You don't know how to really navigate what's gonna last all throughout. Okay, the power of market psychology. The power of, sabihin natin, mga okultista na tingin nila may okulto talaga tong XRP. Okay, hanggang sila na yung kulto, hindi nila na-realize. Okay, so ito yung sinasabi ko, hindi ako maka-XRP. I don't even love anything. Not even BTC, not even Ethereum. Okay? So, that's the reason why I can command these prices. Okay? Medyo delusional, pero once you know this wisdom, you will be able to understand what I'm trying to say. Okay? Once you be able to command these assets, okay, you will have the prices to be at your will. Okay? Hindi mo siya literal na nako-command, okay? Na meron kang $10 tapos makommand mo siya. Hindi ganun. Ibig sabihin ko is, you don't let this asset to rule over you. Be worshipped. No? Hindi mo yung wino-worship. Wino-worship mo is yung Diyos na nagbibigay sa'yo ng talent to TA, FA, and SA. Diba? That's the best part.
pagsunod sa Diyos na to. Okay? May kanya-kanya naman tayong Diyos eh. Sundin niyo yung Diyos niyo, bala kayo. Pero itong Diyos ko, ito yung nakukuha ko. Diba? Alam ko medyo mayabang pakinggan, pero naman talaga. Okay? Hindi siya mayabang, guys. Alam niyo, pagsali niyo dito, nako, ito yung tinatawag na Strongest Warrior Package. No? Susubukin ka ng Diyos kung gaano ka ka-strong. Okay? Tapos mapapaisip ka sa babalik na nga lang ako sa pagiging karnal. Parang ganun. Nangyayari yun. Okay? Yung may pa fasting ka pa tapos hindi mo naman gagawin ng todo, di ba? Ganun talaga. Nangyayari yun. The strongest warrior. Pag hindi talaga para sa kanya, hindi mo magagawa. Okay? Yung parang ginagawa mo lang kasi gusto mo magpasikat kay Lord, di ba? Ganun din man sa jowa nyo, di ba? Pag nililigawan nyo, yung naging jowa, yung mga binasted kayo, yung mga hindi naging sa inyo, anong ginawa nyo? Pasikat kayo. Nung hindi kayo sinagot, ano na? Di ba? Binanatan nyo sa mukha. Sinapak nyo sa mukha. Tsaka, ibig sabihin ko, kumbaga, pag nakikita natin na mare-rewardan tayo, dyan tayo nagpapakita ng gilas, di ba? Okay, so, ganun din sa cryptocurrency. Okay, pag gano'n na yung nangyayari at nagpapakitang gilas ka, gusto mo mag-technical analysis dito, etc. blah blah blah. Oftenly, hindi yan yung para sa'yo. Okay? Kasi yung totoong para sa'yo talaga, okay, mag-spike ng spinal cord mo. Or, kukulo yung chan mo. Okay? Hindi yung parang ebak. Okay? Sorry sa mga kumakain. Pero, ganun talaga yung explanation ko para sa kanya. So, yung XRP natin, guys, okay, matagal-tagal to, pero ABCD ito, magkapustahan tayo dito. Okay, hindi pustahan pera, okay? Ibig sabihin ko, hinahamon ko lang kayo na pagbalik natin dito, okay, since kung ito na-predict natin to, diba? Malaking chances natin na mapapredict ko din itong asset, itong price action ng asset na to sa puntong to. Why? Is because tinatrack na natin siya eh. Okay, hindi ko na nga rin na-realize na ang tagal ko na pala itong tinatrack kahit pa sideways lang to na ganito. Okay, nakita ko siya dito sa MACD natin, sa Lazy Bear MACD. So, makikita natin to, boom, balagbag. Oh, diba? Nakita nyo eh. Maganda yung clue natin dito. Okay, so nangyari na siya dati, mangyayari siya ulit. Kasi ngayon, nangyayari na naman to. Tingnan natin kung babagsak. Pero yung price move natin, hindi ganon yung nangyayari. Mas mataas to, ito lower. Okay? So, naghahanap sila ng divergences. Walang divergences tayo nakikita. Maliban dito sa ito at ito. Okay? So, tingnan natin kung gaano katagal to. Ito yung punto na nakakabulag. Okay? Nakakatakot. Yun sila mag-aalisan. Okay? So, ngayon, yung BTC natin 112. Diba? Pero sinasabi ko sa inyo, okay, huwag kayo masyadong magpapanik. Malaking chances, bumalik tayo 106, 104. We did already the 107, 108, 107, no? Sa derivatives, nangyari na yun. Okay? What are the chances, no? The question is, do you have the character to stay? Okay? That's what you need to pray for. Okay? God, unlock mo yung character na binigay mo sa akin na natutulog sa loob, na nasira dahil sa kung ano-anong mga pinagpapapanood ko sa internet. Okay, na nasira dahil sa mga fast money. Okay? So, yan yung mga gusto kong ipag-pray nyo. Huwag kayo mag-pray ng pera, huwag kayo mag-pray ng 10x, huwag kayo mag-pray ng kung ano-ano. Okay, pray for the real thing that can sustain the wealth, that can receive the abundance that God is about to give you. Okay? Kasi nag-intay lang siya eh, parang ganito. Diba? Parang ganito, bata ka pa. Diba dati, hindi ka naman makalabas ng malayo. Diba? 5 years old ka pa lang, 7 years old, diyan ka lang sa tapat o diyan ka lang sa loob ng gate hanggang sa pwede ka na sa labas. Okay, nung nasa labas ka na, okay, gusto mong lumayo hanggang doon sa kanto. Eh, kaso hindi ka pa pwede. Hindi pa nagtitiwala sa yung nanay mo. Ganun din ng Diyos, hindi pa nagtitiwala sa iyo. Okay, kasi mamaya bigyan ka ng malaking pera, anong gagawin mo? Okay, it just amplifies your current standing. Kung ano man yung meron ka, masama ugali mo, i-amplify niya yan. Totoo, nangyari to sa akin. Okay? Nabigyan ako ng drug money, maraming pera, maraming etc. Lahat. Hindi ko nahawakan ng maayos. Okay, nakagawa pa ako ng kung ano-anong kagaguhan. Okay, sorry sa word. So, let that be a testimony to you guys. Okay, so do not keep on wishing for money. Wish for something that will drive money to chase you. Do not chase the money.
If that's the reason why you're doing crypto, get out of crypto. Paulitin ko lang to. Last 2 weeks ago, sinabi ko na to. Get out of crypto if that's your purpose. Okay? Because you will lose. You will lose a lot of money. Diba? 3 weeks ago, sinabi ko rin to before mag-crash yung market noong July. 3 weeks na ba yun? Nung July. July. Oo, tama. July. Last week ng July. Binigay ko yun sa inyo, guys. Okay? Panoorin nyo na lang. Ang dami kong video. Ang dami ko ng live dito, guys. Binalaan ko kayo many times at in-explain ko pa to sa live. Okay? In-explain ko paano ko nagawa. Okay? Muntik na. Ito. Okay? Yan. Okay, kung paano ko nagawa. Ito, paano natin nangyari. Wala akong kinlame sa mga ginawa ko. Hindi akin yun, guys. Okay? I just prayed for unlocking. Okay? Yun yung tamang pag-a-affirm. Okay, sama niyo si Lord. Huwag kayong, alam mo yun, pag kinausap niyo si Lord, huwag niyong sabihin niyo, Lord, ito yung mga problema ko, ito yung shit na nangyayari sa buhay ko. Pag puro ganun, alam yung gawin niyo. Lord, alam mo ba yung nangyari kanina? Ganun lang. Sabihin mo, alam mo yung nangyari? Alam ko, alam niyo. Ganun. Okay, mali yung trade ko. Saan kaya ako nagkamali? I wanna understand. What's your understanding on this one? Marireveal yun sa'yo. Tapos backtest ka. Siyempre, sama mo ng kilos. Okay? Let the Holy Spirit guide your hand. Makikita mo, dito pala ako mali. Wow, nice. Diba? Ganun yung realization mo dyan. Okay, papasok ka dyan sa mga ganyang realization. Tapos ma-realize mo na, okay, yung pala mali ko. Doon pala ako nagkamali. Okay, may fair value gap doon. Hinabol ko yung bearish fair value gap. Yung price natin, ganitong ginagawa. Ito yung momentum ng price action. So, bakit ko ginawa yun? So, parang gano'n. Okay? So, yung knowledge yung mag-unlock ng lahat. Pero yung wisdom will unlock the rewards. Okay? Gatekeeper yan Okay? So, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Huwag kayo magmadali sa trade. Alam ko nagpa-pump na lahat, no? Kalimitan yung mga, yan, katulad nito, Omni, na tatalo ako ngayon, $77. Okay? Ang SL ko talaga dapat dito is na SL na dapat ako. Pero, may pansalo pa naman tayo. Ang gusto ko kasi, okay lang naman, nanalo na ako kanina ng $300 sa Ethereum, sa BTC. Sa Meraki, pinakita ko sa kanila. Willing ako matalo ng another, tama, sakto pala doon sa VWAP natin. Kung madikitan niya yan, di automatic talo tayo. Okay, pero hindi ko muna isiset. Okay. Ano naman to, low margin lang naman. Okay. So, ngayon, low level lang to, high margin. So, may pansala tayo dyan. Okay, naka-cross naman siya. Okay, so, ito lang sasabihin ko ulit. Dito sa may Bitcoin dominance. Okay, reaction lang sa Bitcoin dominance yung nangyari. Okay, huwag masyadong i-fantasize yung nangyayari na naman. Diba, nung last time, kayo na nagsasabi, wala na tong crypto, etc. Diba, ganun-ganon na kayo. Ngayon, nagpa-pump na ng konti ulit yung mga alts nyo. Biglang nag-switch na agad kayo sa greed. Diba? Yun ang nag-control sa inyo. Yun yung nagko-control sa inyo. Kaya kung bakit hindi kayo makatuloy-tuloy sa gusto nyo matutunan talaga sa cryptocurrency. Diba? Tapos, kung totoong gusto nyo investor, di-invest, acto as long term, huwag kayong mag-iisip ng short term. Investor nga diba? Invest. Diba? So, you're putting a lot of your savings in there. Nag-invest ka. And you truly believe that the price will go towards dun sa tinitingnan mong sa chart, 'di ba? So, hangga't di na-hit 'yon, sabihin natin, 'di ba? XRP $2 mo nabili, sabihin natin late ka, okay? Yun yung tingin ng iba lahat ngayon, $2 late, etc. Pero okay ka lang sa 3x, 4x, 5x, then therefore, sa mga $10, 'di ba? Biglang nag-pump ng $4, sabihin natin, 'di ba? Na gigrid ka, etc. na atat ka. O sige, balik rin natin, nag-dump. Kasi nga magda-dump, di ba? Sinabi ko naman. Magda-dump, anong nangyari? Anong ginawa nyo? Di ba? Anong gagawin nyo? What will happen?
Doon feelings. Okay, do not feel. Okay, wag na kayo mag-feel. Walang may paki sa feelings nyo. Yun yung totoo eh. Okay? Ang paki ng market na to, ano yung alam mo? Hanggang saan yung alam mo? Kaya mo bang kilusan yung alam mo? Diba? Okay? So, yun lang guys. Wala na akong masyado i-share sa inyo. And more of like, I want you guys to like just keep on, okay? Staying in the market. Nevertheless, nagba-dump, okay? Analyze, okay? Kung nasasaktan ka sa prices nung ano mo, tignan mo pa din hanggang sa mamanhid ka na, okay? Kasi ang punto dito is for you to learn. Okay? Malaramdaman mo at masasanay ka sa mga ganitong feeling to the point na pag dumating ulit yung feeling na to, alam mo na yung gagawin. Okay? Ito na yung feeling dati, nag-greedy na naman yung mga tao. Magti-take profit ako, mga 50% siguro. Ganun eh. Ganun siya. Ganun. Okay? So, ito yung mga failures ko dati, guys. Okay? So, ngayon, hindi ako nagtitipi. Why? It's because I have something that I know that will lead to the massive bull run. Okay? An investor ako. Hindi pa nai-hit yung talagang target ko na 160 to 180. Therefore, wala ko ititipi. Nevertheless, kung ano nangyari sa market, yung $1,000 ko naging $30,000 is fine. Okay? It's fine. It's totally fine. Okay? Kasi alam ko i-reward tayo ni Lord. Okay? With a lot of more than that. Okay na, iniisip natin 30,000. Tama na ba yun? Hindi. Alam mo yun, sabi nga ni CLR. Ewan ko kailan lang si CLR. Alam mo yun? Basta kinilusan, wait a minute, naliton talaga. Hindi yun yung sabi niya. Hindi yun yung sabi niya. Never mind, please. Wala siya sinabi. Wala siya sinabi, guys. Wala siya sinabi. Never mind. So, wag na natin gawin yun. Kasi ganito na lang. Pag-crypto na lang tayo, wag na tayo mag-ano. Okay? Ang conclusion ko sa lahat ng mga pinagsasabi ko, guys, sinagad ko to 1 hour para makalma kayo. Okay? Kasi alam ko, natatakot na kayo, magdadump na naman, nagpa-pump na siya, tapos magdadump na ulit. Okay? Kalma lang, okay? Kung nasa practice ng dila, boss. Okay, short term, expect noise, fake outs. Magkakaroon talaga ng fake outs. Okay? Political drama. Nakikita naman natin pinipigilan yung mga nangyayari. Okay? So, traders may take quick profits. This is very true because naiwan nga sila, hindi sila nakinig doon sa trading trading analysis natin from 124, babagsak talaga siya. Okay? So, for the long term, ito yung long term natin. Yung Fed playbook natin na sinabi ko kanina, malinaw siya eh. Meron tayong stimulus over austerity. Okay? So, moreover, okay, what happens is, it's very clear to us na kung ano yung gusto talagang gawin ng price. Okay? Hindi tayo, kumbaga, magagahol. Okay? Magmadali sobra. Okay? So, for now, okay, this is not yet the time to check out. Okay? It's the time to be quietly positioning yourself, okay, before the next leg higher. Okay? So, marami nagko-quit, marami na nagtitake profit, okay? Kalma lang. Huwag mo na kayong gumalaw. Okay? So, for now, ang pinakamalaking gossip ko sa lahat ng sinabi ko, okay, yung big funds natin are deliberately keeping Bitcoin boring. Okay, sila may dahilan nito. Hindi mo to kasalanan. Okay, walang may kasalanan. Okay, sadyang may malaking perang pumapasok. And they don't like super volatile. Volatility, yes. Okay, pero they don't like super volatile assets. Okay? They want to chop most of those moves, okay, in order for them to really navigate the psychology of the market. Diba? Kasi dun sila nakabase. Okay? So, now, my last announcement, okay, is I want you guys to wait for my biggest event here in Oso de Chismoso. Yung mga nasa dating Puyatan Trading, Billionaire, makikita nyo Oso de Chismoso na ulit siya. Okay? Pero hindi na yan katulad ng mga Discord dati na pwede kayo mag-chat, etc. Hindi.
Okay? It's going to be a surprise. Okay? I want you guys to be surprised. Okay? Let's give that opportunity na ma-surprise kayo. Then, it's up to you guys. So, sabi natin ito, lahat tong 38 na to, mag-participate doon. Sobrang saya nun. Ako, sinasabi ko sa inyo guys. Magsusuntukan kayo sa live. Joke lang. Okay, huwag kayo magsusuntukan. Okay? Huwag kayo magsuntukan para sa pera. Ibig sabihin ko lang, sobrang saya niya kasi magiging sobrang competitive lahat. Okay? Yun ang masasabi ko sa ngayon. Okay, pero guys, walang hype. Okay? Puro lang to. Puro chismis lang for now. Okay? Pero I'm preparing for a really big event for you guys. Okay? Because my motivation, okay, my reason for me to do this, my purpose to do this is I want you guys to learn while you earn, and also when you learn, you earn is you really enjoy what you're doing in order for you to really memorize or to really live this learning. Okay? So, for now, okay, abang-abang muna kasi hindi lahat nakakabili ng $10, $15, di ba? Ito, malaki na yung chances nyo, okay, na matuto at maki-isa doon sa ginagawa ng Meraki. Okay? So, nang hindi ako namimigay ng libre. Okay? Ayoko kasi namimigay ng libre. Kilala niyo naman ako. Okay, nagdaan na tayo dyan. 1 year kong ginawa, walang may play. Okay, so ngayon guys, for now, ayun lang muna kaya kong ibigay sa inyo surprise. Okay, yun lang muna yung i-reveal ko. Okay, but it will be soon. Okay. So for now, yung pinaka gusto ko mangyari sa Bitcoin, go down. Okay, after it reaches a certain fair value gap sa levels na kumbaga i-fake out niya. Okay, so meron tayong Bart Simpson, diba? So pwedeng mangyaring lalapit siya dito sa 12,700. Meron tayong buy side dito. Malaki yung chances na ma-reject. Okay, so ngayon, pag nahabol at nahagod na natin tong levels na to, or ito, bullish din pa rin to. Bullish pa rin tong level na to, 10,400. Pag nag-hold yan, okay, goods yan. Okay, pang hindi ko gustong level is itong level na 10,100. Pag yan nag-close below, okay, napasok na to doon ulit sa retracement natin sa previous price ni BTC. Okay? So, yun lang guys. Thank you so much again. And chismis lang lahat ng yun. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin, at kilusan. Nang sa gayon, ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, stay awesome. Goodbye. Sabi nga pala, chismo